Kakatapos lang magkabit ng seatbelt ng babae, nang biglang lumindol ng malakas ang eroplano na sinasakyan niya. Kasabay ng nakakabinging sigawan, nagsimulang magkaroon ng mga bitak ang fuselage. Ang mga pasaherong hindi nakakabit ng seatbelt ay agad na sinipsip ng malakas na agos ng hangin. May isang taong kumapit ng mahigpit sa kwelyo ng babae. Upang mabuhay, pinulot niya ang isang steel fork sa sahig. Gayunpaman, bago pa man makahinga ng maluwag ang babae, bumagsak ang eroplano sa dagat. Sa kanyang pagkabigla, pilit siyang lumangoy sa ibabaw ng tubig. May naaninag sa malayo na tila isang isla. Nang magkamalay muli si Linda, natuklasan niya na mapalad siyang inanod sa pampang. Paglingon niya sa paligid, ito ang isla na nakita niya noong bumagsak ang eroplano kagabi. Iiling-iling siya para pakalmayan ang sarili. Hindi inaasahang may isa pang nakaligtas na nakahiga hindi kalayuan. Nilapitan niya ito at nakitang si Bradley, ang bagong general manager ng kumpanya niya. Agad na nagbago ang mukha ni Linda habang bumabalik sa isip niya ang mga hindi magandang pangyayari noon. Si Linda ay isang masipag na empleyado sa isang kumpanya ng financial management. Mayroon kang pambihirang propesyonal na kakayahan at ang iyong dedikasyon ay hindi na kailangang pagtalunan. Sa tuwing nagpupuyat ka sa paggawa ng mga ulat, namangha ang iyong mga kasamahan. Gayunpaman, ang pagsisikap na ito ay hindi nagbunga ng nararapat na gantimpala. Ang tiyuhin sa kumpanya ay nangakong i-promote si Linda bilang vice-presidente, ngunit bago pa man ilabas ang desisyon sa pagtatalaga, ang matandang ito ay nagretiro na ng may karangalan, ipinasa ang posisyon ng CEO sa kanyang anak na si Bradley. Lubos akong nasasabik sa pagkakataong makasama ka sa pagpapaunlad ng kumpanya bilang vice-presidente, ngunit kinabukasan, si Linda, narinig niya mula sa kanyang kasamahan na itatalaga ni Bradley ang kanyang kaibigan. Na 6 na buwan pa lang sa posisyon bilang vice-presidente ng balita, ito ay parang kidlat sa kanya. Hindi niya pinansin ang lahat at pumasok sa opisina ng bagong CEO para tanungin kung bakit niya sinira ang pangako ng dating CEO. Gayunpaman, hindi niya mapabulaanan ang dahilan ni Bradley. Hindi kailangan ng vice-presidente ng pambihirang kakayahan sa trabaho. Ngunit kailangan niyang maging mahusay sa pakikipag-ugnayan at masigla. Malinaw na wala si Linda ng mga katangiang ito, at ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay lubos na nasira. Nagbigay ulit si Bradley ng isa pang pagkakataon na mukhang patas. Bukas ay kailangan niyang pumunta sa Thailand para makipagnegosasyon sa isang proyekto. Kung talagang may kakayahan si Linda, ipakita niya ito sa kanya. Ang lahat sa opisina ay tumingin kay Linda ng may awa. Iniisip na siguradong magre-resign na siya, ngunit hindi inaasahan na kinabukasan ng madaling araw, dumating siya sa airport ng masigla. Magandang umaga, mga Ginoo, ang veteranong alipin ng kapitalismo na ito ay tunay ngang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Pagkaalis ng eroplano, hindi na siya makapaghintay, at sinimulan niyang baguhin ang plano ng negosasyon. Samantala, si Bradley at ang isang grupo ng mga senior manager ay nanonood ng video na kinunan ni Linda para sa survival show. Narinig ni Linda ang walang habas na pagtawa sa cabin ng eroplano. Pakiramdam niya ay brutal siyang tinatapakan ng mga tao. Walang pag-aatubili niyang binura ang file na katatapos lang niyang gawin. Ngunit ang desisyong ito ay hindi nagbigay kay Linda ng anumang ginhawa dahil biglang nakaranas ang eroplano ng malakas na pagkabagabag. Pagkatapos ay biglang sumabog sa ere. Muling niloko si Linda ng tadhana, siya at ang lalaking pinakakinamumuhian niya ang tanging nakaligtas. Sa pagbagsak ng eroplano, ang tanging magandang balita ay si Linda ay natuto ng maraming kaalaman sa survival sa gubat para sa isang survival show. Ngayon ay may pagkakataon siyang gamitin ito, paggawa ng apoy, paghahanap ng tubig, pagtatayo ng silungan, isang kumpletong proseso. Para kang isdang nasa tubig dito, samantalang ang CEO ng kumpanya, si Bradley, ay parang talhunan sa ganitong kapaligiran. Sa pagkakita sa nakakunot na noo ng boss niya araw-araw, si Linda ay nakaramdam ng hindi pa nararanasang kasiyahan habang lalong lumiliyab ang apoy sa likuran. Ang dalagang nakaupo sa dalampasigan ay muntik ng mapahalakhak, hindi na niya kailangang mag-alala sa mga ulat, na hindi matapos-tapos araw-araw, at hindi na rin kailangang makipagplastikan sa mga katrabahong nag-aagawan sa opisina. Ang lugar na ito ay tunay na paraiso para kay Linda. Habang kinakausap si Bradley, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa ngayon, pinapanatili pa rin niya ang kanyang pagiging boss. Ang pangkalahatang pagpuna ni Linda ay hindi dapat nakatuon sa pagkain, kundi sa paghahanap ng paraan upang humingi ng tulong sa labas. Bigyang pansin ang paraan ng pakikipag-usap sa akin. Naiintindihan mo ba? Nagtatrabaho ka para sa akin. Ang pangungusap na ito ay nagpasiklab sa matagal ng pinipigilang galit ni Linda. Tumawa siya ng mapait, pagkatapos ay kinuha ang pagkain at inumin na kinuha niya. Sa simula, sinubukan pa ni Bradley na panatilihin ang kanyang dignidad, ngunit sa patuloy na pag-init ng mataas na temperatura, mabilis siyang naubusan ng tubig. Pagkatapos ng isang napakasamang gabi, parang namumuhay na patay.
Si Linda ay lumitaw sa tabi ni Bradley na parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kanyang kamay ay may dalang malinis na tubig, na nagpapaalala kay Bradley na tingnan ng malinaw ang katotohanan. Pagkatapos ng karanasang ito, mas bumuti ng husto ang ugali ni Bradley at si Linda ay palaging nananatiling determinado. Alam niya nang mabuti ang mga isla malapit sa Thailand na napakahaba. Ang rescue team kung kailan nila mahahanap ang lugar na ito ay hindi masasabi. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mabuhay. Nakahanap si Linda ng isang sanga at hinasa ito upang gawing sibat. Tumakbo siya sa kagubatan para manggaso ng mailap na hayop at pampuno sa kanyang tiyan. Habang sinusundan ang mga bakas sa tubig, nakatagpo siya ng isang mabangis na baboy ramo. Dahil sa kanyang katapangan at kaunting swerte, napatay din ito ni Linda. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakakain ng busog ang dalawa. Lubos na ring naunawaan ni Bradley na para mabuhay sa isla, pansamantala ay hindi niya maaaring iwan ang babaeng ito. Sa unang pagkakataon, ngumiti rin ng matamis si Linda sa harap ng walang pakialam na seyo na ito. Kinabukasan ng madaling araw, habang nag-e-explore si Linda sa isla, nakatuklas siya ng isa pang pinagmulan ng tubig. Ang pagtuklas na ito ay labis na nagpasaya sa kanya. Ang pagkain ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pangangaso. Dagdag pa rito ang paghahanap ng sariwang tubig. Pakiramdam ni Linda ay kaya niyang manirahan sa liblib na islang ito habang buhay. Habang nalulunod siya sa magandang tanawin, biglang lumitaw ang isang patrol boat sa dagat sa harap niya. Automatikong sumugod si Linda, ngunit biglang huminto ang mga salita sa kanyang bibig. Kumpara sa nakakainip at paulit-ulit na buhay mula 9 ng umaga. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, malinaw na mas gusto niya ang kasalukuyang buhay. Bumalik si Linda sa kampo na parang walang nangyari. Hindi niya binanggit ang kanyang karanasan. Ngunit si Bradley ay tila hindi na mapakali. 2 linggo na ang lumipas mula nang bumagsak ang eroplano. Wala pa ring balak si Linda na aktibong humingi ng tulong. Pakiramdam niya, anuman ang mangyari, dapat siyang gumawa ng bolsa. Baka sakaling makalabas sila sa isla para humingi ng tulong. Pero pakiramdam ni Linda ay may pagkain at inumin dito. Bakit pa kailangang isapalaran ng buhay? Ang anumang malaking alon sa dagat ay kayang magpataob sa kanilang bolsa. Nagalit si Bradley nang marinig ito. Siya ay isang respetadong general manager ng kumpanya. Paano siya magsasayang ng buhay sa lugar na ito na walang tao? Sa harap ng mapang uyam na tingin ni Linda, galit na naglakad si Bradley papasok sa gubat. Nagdesisyon siyang gumawa ng sariling bolsa. Ngunit ang kakayahan ni Bradley sa survival ay hindi man lang kapantay ng sa isang bata. Abala siya buong umaga, wala siyang nagawa, halos maubos ang kanyang lakas. Naramdaman niya ang gutom na gutom na pati insekto ay hindi niya palalampasin. Sa kabilang banda, nakamit ni Linda ang kalayaan sa pagkain. Matapos matanto ang malupit na katotohanan, kusang lumapit si Bradley upang humingi ng tawad kay Linda. Naramdaman niya na ang kanyang pag-iisip ay napakawalang muwang pa rin. Pinuri pa niya at niligawan si Linda. Pwede ba akong makasabay sa tanghalian mo? Hindi pa naranasan ni Linda ang ganitong pagtrato. Medyo lumutang siya sa tuwa, kaya natural lang na hindi siya naging madamo sa pagkain na nakuha niya. Pagkatapos kumain ng busog, nagpa siya si Bradley na samahan si Linda na galugarin ang kagubatan. May nakita silang matarik na bangin sa unahan at nagpa siya silang akyatin ang tuktok nito para magmanman. Tutal, mas malayo ang matatanaw kapag nasa mataas na lugar. Gayunpaman, nakatayo sila sa harap ng napakalawak at walang katapusang dagat, ngunit wala silang makitang kahit anong barko o lupain. Nanghina ang loob ni Bradley, ngunit mukhang interesado pa rin si Linda. Sa gitna nito, hindi pa rin niya nakalimutang ituro kung paano tukuyin ang mga prutas na may lason. Pagkarating sa tuktok ng bundok, napansin ni Bradley ang isang batong hugis X sa unahan. Nilinis ni Linda ang lugar na puno ng mga baging na may lason. Huwag na huwag kang pupunta roon nang walang dahilan. Nang makita ni Linda na gabi na, lumingon siya para umuwi. Napadulas siya at muntik nang mahulog sa bangin. Mabuti na lang at buong tapang siyang iniligtas ni Bradley, kaya niya siya nahila pataas. Nang walang anumang pinsala. Pagkatapos ng insidenteng ito, napagtanto ni Linda na hindi pala siya ganap na walang silbi. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nasanay si Bradley sa buhay sa isla. Minsan, ang tapang na ipinakita niya ay nagulat pa kay Linda. Mayroong tibok ng puso, at ang relasyon ng dalawa ay lalong naging malapit hanggang sa araw na iyon. Si Bradley ay nagkusa na maghanda ng mesa na puno ng masasarap na pagkain. Si Linda ay nagulat at masaya nang walang anumang pagdududa. Ngunit nang malapit nang maubos ang pagkain, bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Pagkatapos ay dumating ang pagkahilo na nagpatamba sa kanya sa lupa. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Bradley. Lumabas na ang lahat ng kanyang ipinakita sa mga nakaraang araw ay puro pagpapanggap lamang. Matagal na niyang nakilala si Linda. Walang balak na umalis sa isla kaya palihim siyang gumawa ng bolsa na gawa sa kahoy.
Matapos makalakam ng sapat na pagkain, nilaso ni Bradley si Linda para mawalan ito ng malay. Sa ganoong paraan, hindi na siya mapipigilan nito sa pag-alis sa isla. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na masyadong inosente ang iniisip ni Bradley. Ang malalaking alon sa dagat ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Ang marupok na bolsa ay nagkadurog-durog. Sa isang iglap, tinangay din si Bradley ng alon sa dagat. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tila nakita niya ang anino ng kanyang kasintahan. Ngunit sa susunod na sandali, ang taong iyon ay naging ibang mukha. Bukod pa rito, sinubukan ni Linda na iluwa ang lahat ng nakal-alasong prutas. Pagkatapos ay tumalon sa dagat at nailigtas si Bradley. Kinabukasan ng umaga, paggising ni Bradley, nagmadali siyang humingi ng tawad kay Linda. Si Linda ay napaka-generous at pinili niyang magpatawad. Higit pa rito, nagluto siya para sa kanya ng isang tusok ng pusit. Ngunit habang si Bradley ay nahuhumaling at nilulunok, nagsimula siyang manhid. Ang buong katawan ay unti-unting nawawalan ng pakiramdam, kalmadong sinabi ni Linda kay Bradley, ito ay ang mga galamay ng blue-ringed octopus na nagdadala ng neurotoxin, na 10 beses na mas malakas kaysa sa pangkalahatang anesthesia. Sa gulat na tingin ni Bradley, kinuha ni Linda ang isang punyal. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang pantalon nito. Umiyak si Bradley, napagtanto niya ang gustong gawin ng kalaban. Nang bumulwak ang dugo, sumigaw si Bradley sa desperasyon. Mukhang kailangan na niyang magpaalam sa kaligayahan sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Magpakailanman. Ngunit hindi inaasahan, kinuha ni Linda ang isang patay na daga at ngumiti ng mapanlinlang. Sa susunod, hindi na daga ang mangyayari. Si Bradley ay maituturing na napaamo ng lubusan. Ang babaeng naging malupit ay hindi kayang tiisin ng kahit sinong normal na tao. Lubos na nasiyahan si Linda sa ugali ni Bradley. Umaasa siyang mananatili ang ganitong buhay habang buhay. Ngunit hindi inaasahang biglang may dumating na bangkang pang-isda sa isla. At ang mas ikinagulat ni Linda ay kasama sa bangka ang fiancé ni Bradley. Lumabas na matagal nang itinigil ng mga awtoridad ang paghahanap. Ngunit ang babaeng ito ay hindi kailanman sumuko sa paghahanap kay Bradley. Siya mismo ang umupa ng bangka para libutin ang mga isla. Sa wakas, pagkatapos ng 2 buwan, natagpuan din nila ang lugar na ito. Gayunpaman, namutla si Linda. Naisip niya na kapag bumalik siya sa sibilisasyon, magsisimula na naman ang kanyang nakakainip at nakakapagod na buhay. Magiging alipin siya ng trabaho, at baka paghigantihan pa siya ni General Manager Bradley. Sa pag-iisip nito, isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Sa ilalim ng pagkukunwari ng paggabay, dinala ni Linda ang fiancé ng manager at ang kapitan ng barko sa tuktok ng bangin. Malapit na sila sa lugar kung saan siya nadulas at muntik nang mahulog noon. Nagkunwari siyang yumuko para atali ang kanyang sintas, at hindi naghinala ang fiancé ni Bradley. Sumulong at nadulas. Kusang tumulong ang kapitan sa kanya. Sa harap ng pagkakataong ito, nag-aalangan si Linda. Bumalik si Linda sa kampo. Hindi niya binanggit kay Bradley ang tungkol sa kasintahan niya. Pero mag-isa siyang lumuhad sa dalampasigan na malungkot. Sa loob ng ilang araw, masama ang pakiramdam ni Linda. Napanaginipan pa niya ang kasintahan ni Bradley. Umakyat mula sa dagat para maghayganti, hindi makapangaso si Linda. Kaya ang gawaing ito ay napunta na lang kay Bradley. Nang araw na iyon, habang hinahabol niya ang isang baboy ramo, hindi sinasadyang nakakita siya ng braso na nakalabas sa dalampasigan. Agad na nakilala ni Bradley ang singsing na ibinigay niya sa kanyang kasintahan. Hindi na kailangang hulaan ang dahilan, tumakbo siya pabalik sa kampo para kumprontahin si Linda. Pinatay mo ba ang asawa ko? Nagmamadaling nagpaliwanag si Linda na nahulog lang daw ito sa bangin. Pero sa pagkakataong ito, wala nang pinapakinggan si Bradley. Dahil sa instinct, hinaplos ni Linda ang kanyang baywang ngunit natuklasan niyang nakuha na ni Bradley ang kanyang punyal. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang makipagsapalaran at tumakbo patungo sa kagubatan. Dahil sa matinding galit, nabulag si Bradley at hinabol siya. Ngunit mabilis siyang nahulog sa bitag ni Linda. Bagamat malakas ang kanyang pangangatawan, hindi siya kailanman magiging katapat ni Linda sa loob ng kagubatan. Nang kumalma si Bradley, nagsimula na siyang tumakbo ng mabilis para iligtas ang kanyang sarili. Dahil sa matinding takot, tumakbo siya ng walang lingon-lingon at napadpad sa lugar ng mga batong Hugis X, kung saan puno ng mga nakal-alasong baging na inihanda ni Linda. Ay binalaan na huwag lumapit, ngunit ang ikinagulat ni Bradley ay walang mga lason dito. Sa halip, mayroong isang modernong villa. May tao ba? Walang pag-aalinlangan na pumasok si Bradley. Una, inubos niya ang bote ng tubig upang mabawi ang kanyang lakas. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Kumusta, kasama? Hindi inaasahan na nakahabol si Linda dito ng napakabilis. Bukod pa rito, tila pamilyar na pamilyar siya sa lugar na ito. Lumabas na sa unang araw pa lang na napadpad siya sa isla. Natuklasan niya ang villa na ito, at bukod pa rito, sa bawat paglipas ng panahon,
mayroong itinalagang tao na nagpupuno ng mga supply. Ito ay tiyak na isang pribadong retreat ng isang mayaman. Ngunit bihira itong gamitin. Lihim na isinaulo ni Linda ang password ng pinto, at itinuring ang lugar na ito bilang kanyang supply base. Masasabing halos wala siyang inaalala tungkol sa pagkain at damit dito. At kasama pa niya ang gwapong si Britney. Hindi papayagan ni Linda na may Manira. Sa kanyang perpektong buhay, ngayong malinaw na ang lahat, hindi niya patatawarin si Bradley, ang lalaking lumuhad sa lupa at nagmakaawa, na nagpapasalamat kay Linda sa pagligtas sa kanya at nangakong mananatili sa isla habang buhay kasama siya. Habang nag-aalinlangan si Linda, biglang inilabas ni Bradley ang isang metal na sungay, na itinago niya noon pa. Sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Pinulot ni Bradley ang shotgun sa lupa at nang kalabitin na ang gatilyo. Napagtanto niyang wala palang bala ang baril. Ngayon, si Linda naman ang mangangaso. Lumipas ang isang taon, si Linda, bilang ang tanging nakaligtas sa aksidente sa eroplano, ay naging tanyag at isang inspirasyonal na figura. Ang kanyang librong naging bestseller sa buong mundo, ay ginawan ng pelikula. Sa harap ng kamera sa isang panayam, ang kanyang ngiti ay maliwanag at tapat, ngunit walang nakakaalam kung gaano kalupit at madyugo ang kwentong nakatago sa likod ng ngiting iyon. Iyan ang kabuuang nilalaman ng pelikulang San, nakakalabas lang. Sa labas, ang pelikula ay tungkol sa survival sa isang isla, ngunit sa katotohanan, ito ay isang Saturday Ira sa madilim na kalikasan ng tao mula sa pang-aapi sa lugar ng trabaho, na unti-unting nagtutulak sa kanila sa sukdulan ng kaligtasan. Habang tumatagal, lalo itong nakakakilabot. Sa katunayan, sa anumang pagkakataon, hindi ang desperadong sitwasyon ang nagpapabagsak sa tao, kundi ang kawalan ng balanse sa sarili nilang kalooban. Sige, hanggang dito na lang ang pelikula natin ngayon, hanggang sa muli nating pagkikita.